Natuklasan ko ang lihim ng mundong ito. Bawat may bahay ay may nakakabit na SIM system. Mula sa araw ng kanilang kasal, automatikong naka-attach ang sistema. Unti-unting kinokontrol ng sistema ang sariling pag-iisip ng babae. Kailangan nilang alagaan ang asawa. Asikasuhin ang anak at mag-alaga sa mga biyenan. Karamihan ay hindi malalaman ang pag-iral ng sistema sa buong buhay nila. At ang mga babaeng nagising at nakumpleto ang mga gawain ng sistema ay makakabalik sa sariling kamalayan at tatanggap ng malaking gantimpala. At magiging makinang na pagkatao sa mundong ito. At ang dahilan kung bakit alam ko ang lahat ng ito ay nagsimula noong 1 linggo. Honey, malapit nang mag-green ang ilaw, hintayin na lang natin. Nanay, masakit ang tiyan ko. Ano ba naman yan? Ayos lang, tara na. Ingat! Rutsu, Handa na ang electric shock. Binabati kita. Host na si Tsirutsu. Halos mamatay para iligas ang asawa at anak. Matagumpay na nakumpleto ang SIM system mission. Ipinapadala ang gantimpala, Life Winner Prize. 1 bilyon ang pumasok sa iyong account. Iba pang gantimpala, ikaw na ang magtuklas. Mag-o-offline na ang sistema. Naway maging masaya ang iyong buhay. Panaginip lang ito, di ba? Isang bilyon. Tatay, mamamatay na ba si nanay? Mabait ako sa bata, ang salitang simp dito. Ay hindi talaga angkop. Kung mamatay si nanay, si Tita Jiang kaya, ay pwedeng maging nanay ko? Maliit pa ang bata, hindi pa naiintindihan. Sisiguraduhin ni Hui Chuan na turuan siya. Shuning, mali ang sinabi mo. Alam ko na, hindi ako pababayaan ni Hui Chuan. Ang sinasabi mo ay makakasama. Sa pangalan ni Tita Jiang, hindi pa siya kasal. Gets ko na. Pala, ang buhay ko ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa reputasyon ni Jiang Mingyu. Kuya Chuan, Kuya Chuan. Tita Jiang. Mingyuy, anong nangyari sa'yo? Narinig kong naaksidente kayo, kaya mabilis akong tumakbo. Bakit ka nagmamadali? Patingnan muna kay Iyarli, halika. Kuya Chuan, hindi pa nagigising si Atsi. Hintayin na lang natin. Stable na ang kalagayan ni Rutsu. Dalhin muna kita para ipatingin ang paa mo. Tara. Si Ruksu, wala nang nagmamahal sa'yo. Kaya dapat matuto kang mahalin ang sarili mo. MSC, dumating na ang gamit na in-order mo. Pat yung bagong model ng course. Ayos. Parang si Mama yung magandang tiyahin na yon. Malika, hindi yon nanay mo. Halatang mayaman at sosyal yung babae. Si Atsi, simpleng may bahay lang. Wala siyang dating kumpara sa kanya. Pasensya na,
Kuya Chuan, hindi ko sinasadya. Nawala raw dating si Atsi. Sinasabi mo lang naman ang totoo. Huwag kang humingi ng tawad. Alis na tayo. Hello, nasaan ang pasyenteng nakatira dito? Umalis na si MSC kanina. Di ba kayo nagkita? Baka si Mama nga yung nakita ko kanina? Mabait pala si Kuya Chuan kay Chierutsu. Nag-arrange pa siya ng welcome party para sa paglabas niya ng ospital. Ano ba alam mo? Tingnan mo yon. Sino yung nasa larawan? Jiang Mingyu. Para kay Jiang Mingyu. Ang birthday party natin ngayon. Matalino talaga si Kuya Chuan. Bakit naman? Una, napatahan niya si Mrs. Pangalawa. Pero, hindi kaya magali si Chierutsu? Grabe ang pagmamahal ni Chierutsu sa kuya natin. Sa totoo lang, mas masunurin pa siya kaysa sa aso. Nandiyan na si Jiang Mingyu. Bilis, bilis. Kumusta, Mrs.? Nandito kami, sinabihan kami ni Kuya Chuan. Biro lang yon, huwag kang magalit. Galit ako. Ruth. Sa magandang araw na ito, kailangan mo bang sirain ang mood ng lahat? Magsorry ka sa mga kaibigan ni Huay Chuan. Sa bahay ko, ipinagdiwang ang ibang babae. Ininsulto ako ng harapan tapos ako pa ang dapat humingi ng tawad? Ibig sabihin, pinayagan mo lahat ng ito. Si Ruth. Ganito ba ang pagugali mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Sabi ko na, hindi mo kayang pantayan. Ahit kuko ni Mingyu, hindi ka karapat dapat maging manugang ng pamilya Lu. Sakto, ayaw ko rin maging manugang ng pamilya Lu. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sakto, ayaw ko rin maging manugang ng pamilya Lu. Napakabuti ni Jiang Mingyu. Pakasalan mo siya, Lu Huay Chuan. Manang, nagbibiro lang kami, di ba? Nga. Galit na galit ka sa tita. Magagali si Huay Chuan nito. Ayos si Rutsu. Sa wakas, di ka na nagpapangga. Di Borsyo. Gusto mo lang gumawa ng eksena sa dahilang yan. Saan ka naman alis? Ayaw ko. Ayaw ko nang magpatuloy sa inyo. Parang alipin, di ba? Sa loob ng 7 taon, may gustong sabihin sa iyo. Kung wala si Lu Huay Chuan at Lu Shuning, matagal na akong umalis sa pamilya Lu. Ngayon, si Lu Huay Chuan at Lu Shuning, ayaw ko na rin. Kuya Chuan, anong ipapakita mo sa akin? Huwag kang titingin. Chierutsu, paano mo nagawang saktan si Mama? Mama, okay ka lang? Huay Chuan. Pahihiyan ng pamilya. Ako ang sinaktan, paano magkakaproblema si mama mo? Ikaw pala yung nakita namin kanina sa ospital. Bakit di mo sinabi sa akin? Talaga nga, yung di ka mahal, laging may dahilan para pababain ka. Mama, kasama ko si Tita Jiang para sanduin ka. Bakit ka umalis ng mag-isa? Nag-alala kami ni Tita Jiang. Atsi, alam kong ayaw mo sakin, pero Alam mong ayaw ko sa'yo, pero pinipilit mo pa rin. Baliw ka ba? Rutsu, paano ka nagsasalita? Espesyal na inihanda ni Minyu para sa'yo. Ang welcome party mo paglabas sa ospital. bastos. Mama, ang sama mo. Sigurado ka. Para to sa pagtanggap sa akin. Anong problema? Isang karatula lang yan. Ngayon kasi birthday ni Minyu. Sabay na lang. Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magreklamo. Yung cake. Lu Huay Chuan. Di mo ba alam na allergic ako sa chocolate? Allergic si Chierutsu sa tsokolate? Paano ko malalaman? Hulaan ko. Jiang Mingyu. Ikaw ang mahilig sa chocolate cake. Di ba? Hulaan ko. Jiang Mingyu. Ikaw ang mahilig sa chocolate cake.
Di ba? Ako ang umorder ng keke. Walang kinalaman si Mingyu. Si Hui Chuan, di kumakain ng wansoy. Sa susunod, mag-ingat ka. Ma'am, ako na po. Nakakapagod yan. Kung may maiwan pa, magagalit na naman. Si Hui Chuan. Ang bait niyo po kay sir. Lahat ginagawa niyo. At ang detail pa. Etsy, nakalimutan lang siguro ni Chuanje. Kung di mo gusto, mag-order ulit ako. Ma, sobra ka naman. Gusto ko rin ng chocolate cake. Kung ayaw mo, wag kang kumain. Parang A na. Nga. Pwede naman kumain ng iba. Tama, Rutsu. Huwag ka nang magulo. Birthday ni Mingyu ngayon, maraming bisita. Huwag mo akong galitin. Sige na, Shuning, tara na. Hatiin na natin ang cake. Hatiin na ang cake. Jiang Mingyu. Ilang taon mo na akong pinadalhan. Ng mga malambing mong picture kay Lu Hui Chuan. Palagi kong pinipiling di maniwala. Di ko inakalang lantaran mong sasabihin. Anong malambing na picture? Etsy, bakit ka nagsisinungaling? Kaibigan ko lang si Chuanje. Paano naging kasinungalingan? Gusto ko sanang pasalamatan ka. Dahil napagtanto ko ang totoo. May regalo ako para sa'yo. Para sa birthday ko ba to, Etsy? Chierutsu, sobra ka naman. Si Rutsu, ikaw talaga. Ma, Kung di ka marunong magsalita, tumahimik ka. Ma, nananapak ka? Ang bastos mo. Di kita nanay. Mabuti, di ko rin gusto ang anak kong walang utang na loob. Lalo na ang babaeng masamang biyenan. At asawang nagbubulag-bulagan. Etsy, Huwag mo akong tawaging ate, nakakasuka ang plastic mo. Hindi ba birthday mo ngayon? Mahal, ibibigay ko sa iyo ang nanay at anak ko. Sana'y maging masaya ka. huwag kang lalayo. Paano mo nagawa sa akin ito? Si Nanay si Mingyu, at saka, sa bata, nakakapagsalita ka na napakalamig ng mga salita. Humingi ka agad ng tawad ngayon. Huwag kang magmatigas. humihingi ng tawad. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Paluhodin mo siya. Dapat siyang lumuhod hanggang sa patawarin ko siya. Ano sa palagay mo? Luluhod pa siya? Siyempre luluhod. Napakasunod niya kay Kuya Chuan. At galit na ngayon si Kuya Chuan. Hindi ba mas dapat siyang lumuhod? Lu Hui Chuan. Maghiwalay na tayo. Si Rutsu, sa wakas, maghiwalay na ba si At at si Kuya Chuan? Dumating na ang pagkakataon ko. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Etsy, malaking bagay ang paghihiwalay. Huwag mong gamitin ito para magtampo. Hiwalayan mo na. Hui Chuan, hiwalayan mo na siya ngayon. Hayaan mong umalis siyang walang dala. Gusto niyang gamitin ang paghihiwalay para kontrolin tayo. Hindi pwede. Umalis ng walang dala? 7 taon akong napangasawa kay Lu Hui Chuan. Napakarami kong ibinigay para sa pamilyang ito, mga prada. Paano ako aalis ng walang dala? Rusu, sobra ka na sa pagkakataong ito. Kung humingi ka ng tawad ngayon at bawiin ang kasunduan sa paghihiwalay, baka patawarin pa kita. Hui Chuan, Patawarin mo ako. Anong kasalanan ang nagawa ko na kailangan mong patawarin ako? 7 taon ka sa pamilya namin. Hindi kita pinagtatrabaho. Palagi kang nasa bahay bilang isang mayamang asawa. Hindi mo ba nalilimutan na ang tatay at nanay mo ay mga magsasaka sa probinsya? At wala ka ring karanasan sa trabaho. Kung iwan mo ako, sa kapangyarihan ng pamilya namin Lu, hindi lang kita pauwiin ng walang dala. Gagawin kitang hirap kumilos sa Rong City. Dahil sa sinabi mong iyan, gagawin ko ang lahat. Para kumuha ng pinakamahusay na abogado at makuha ang lahat ng sa akin. Gaano karami ang ari-arian ng pamilyang Lu? Mga 10 milyon? 100 milyon? Lu Hui Chuan, sasabihin ko sa iyo. Mas gugustuhin kong sunugin ang lahat ng perang iyon. Kaysa iwan ito sa mga taong katulad mo. Kuya Chuan, sabi mo nga. Etsy, sa ospital, Porsche ang dala mo, di ba? Ako ang laging naghahawak ng pera sa bahay. Bawat buwan, binibigyan ko lang siya ng allowance. Hoy, hinira mo lang yung Porsche, no? Mas mabuti pang isauli mo agad. Huwag ka masyadong magyabang. Ano, nangahas pa siyang magrenta ng ganoong kamahal na kotse. Binili ko yan. Maniwala kayo o huwag. Di ko na kailangan yung mga gamit. Mura lang naman lahat yan. Lu Hui Chuan, kung ayaw mo na sakin. Bukas ng hapon, tawagan mo ako sa City Hall. Kung ayaw mong maghiwalay, hintayin mo na lang ang abogado ko.
Tatay, ayaw na ba sa akin ni nanay? Shuning, huwag mong seryosohin yan. Baka maapektuhan ang kalusugan ng isip mo. Nagbibiro lang yung nanay mo. Chuan, baka gusto mong habulin si Mrs.? Wag na. Alam naman ng lahat kung gaano siya kamahal si Kuya Chuan. Huwag kang mag-alala, babalik din yan sa loob ng 3 araw. Sa tingin ko, 1 araw lang. Babalik yan bago matapos ang gabi. Hayaan na natin siya. Birthday ni Mingyung ngayon. Sabay-sabay nating ipagdiwang. Di na makakain tong cake. Ganito na lang. Kumain tayo sa labas. Sa Julong Chuan, treat ko. Buti na lang, totoo pala. Hoy, Sasakta sa'yo, tayo. bakit? Wala ba sa bahay asawa mo ngayon? Di mo kailangang samahan si Shuning ngayon. Yaman na ako. Julong Suan, gusto mo? Julong Tsuan. Yung restaurant na mahigit 10,000 kada tao. Hintayin mo ako, pupunta ako. Sabi ni Lola, sigurado magugustuhan mo yung bagong ipapakilala sa'yo. Talagang magugustuhan mo. Ganyan din sinabi mo noong isang beses. Huwag mo akong sayangin ng oras. Sir Bedor, Naku, pakiusap. Huwag mo nang isipin, yung isang beses mo lang nakita. Baka buong buhay mo na yan. Saka, baka naman, umalis na siya sa wrong city. Wala ka namang litrato. Sabi ni Lola, maganda ang katawan ng bagong ipapakilala. Maganda rin ang mukha. Anong problema? Malapit na ang exam. Pumasok na ang mga estudyante sa exam room. classmate, ayos ka lang ba? Subukan mo tong gamot sa sakit. Kapag kinabahan ako, nagkakaroon ako ng stress gastritis. Kaya dala ko palagi. Jutsu, malapit na ang exam. Bilis na. Ayan na. Kaya mo yan. Nahanap ko na. Saksu, Kumusta? Magkakilala ba tayo? may asawa na siya. Ako si Shen Yuan, napansin kong naghihintay ka rito. Pwede ba kitang i-treat ng inumin? Susunod ba sasabihin mo, kamukha kita ng taong nakilala ko dati? Kamukha mo talaga siya, isang taong matagal ko nang inisip. Sir, ang pick-up line mo naman, sobrang luma na. Ako na ang bahala sa inumin mo. Pwede rin ang babae. Para sa taong nakakatuwang tingnan. Boss Shen, mukhang may asawa na po yung babae. Hindi ako bulag. Alam mong may asawa na, bakit ka pa aray? Hindi papayag ang matanda. Hindi naman siguro ganun kababa ang pagkatao ko. Talagang hindi po. Mukhang kakain sila, puntahan mo at batiin. Bigyan mo ng pinakamagandang private room. Sage. Hindi ka pa rin sumusuko? Anong nangyari, Manager Zhang? Bago ako dumating. Tumawag ako at sinabi kong gusto ko ang pinakamagandang private room dito. Pagdating ko, may tao na pala sa loob. Marlu, hindi po kami tumatanggap ng last minute reservation. Alam niyo po yon. Chuan, hayaan mo na, magpalit na lang tayo ng room. Nga. Paano pwedeng hayaan na lang? Birthday ni Mingyu ngayon. Sa importanteng araw na ito, dapat sa pinakamagandang private room. Palabasin mo ang mga tao sa loob. Sa wakas, nagising ka na. Tsutsu, noon, ang galing-galing mo. Model student ka taon-taon, sabi ng mga guro. Ika ang pinaka-talented na jewelry designer sa Ilukway-Chuan. Nang nagsisimula pa lang ang kumpanya, ang mga investment proposals. Ginamit ang mga designs mo. Kung nasa corporate world ka, mas magaling ka pa sa lalaking iyon. Ang dami mong isinakripisyo para sa kanya, tapos siya. Nagpapatuloy pa rin sa pakikipag-usat sa babaeng iyon. Huwag po, magpalamig muna kayo, kumakain po kami. Manager, Chuan Gech. Pero kayo po ang Black Gold Yai client. Kapag inaway niyo siya, pwedeng matanggal kayo sa trabaho. Yemi. Marlu, tingnan mo siya. Ganito na lang.
Pakiusap, sabihin mo sa mga tao sa loob. Kung papayag silang lumipat ngayon, ako ang magbabayad ng lahat ng gastos nila. Manager Zhang, subukan mo. Nakalimutan na ba niya yung babaeng iyon? Noong araw, iniwan mo siya para mag-abroad. Ngayong nagtagumpay na siya. Bumalik ka para makinabang sa kanyang tagumpay. Yemi, MSG, pasensya na po talaga sa abala. May isang bisita sa labas na gustong makipagpalit ng private room sa inyo. ayaw ko. Hindi ako magkapalit. Ganito po kasi yon. Yung bisita sa labas ay ang CE ng Lugru. Pwede po bang bigyan natin ng konting konsiderasyon? O, sinabi niya, lahat ng gastos dito ngayon, siya ang magbabayad. Lu Huichuan. Kilala mo siya? Mas maganda nga yon. Si MR Lu, ngayon ay kasama ang kanyang asawa. Dumating dito para magiwang ng kaawan. Nakikita mo naman, bihira lang na isang. CE ng isang listed company ang magkaroon ng ganoong pagmamalasakit. Pambihira. Asawa, ang lalaking yun, si Lu Huichuan. Ano ang sinabi? Hindi. Madalas ko siyang nakikita kasama si MS Jiang. At ang kanilang anak, hinuhulaan ko na sila ay, malamang ay ganoon ang relasyon nila. Tsutsu, kapag mayaman na ako sa hinahara, aw-aw kitang dadalhin sa Julongchuan para kumain. Araw-araw sa Julongsuan. Hindi ka ba matatakot na maubos ang pera mo? Basta masaya ka, gagawin ko ang lahat para masaya ka. Natupad niya iyon pero sa ibang babae. Sasabihin ko sa iyo, yung Emarlo na sinasabi mo, ang nasawa ay nakulit. Yung nasa labas, sa pinakamataas, ay isang kabit lang. MSG, pasensya na po talaga. Wala akong ganoong intensyon. Ayos lang. Maghihiwalay naman na rin kami. Lumabas ka at sabihin mo kay Lu Huichuan. Ay, hindi ba't ito ang Lafite 1,782? Pati itong ito, Almas Kevya. Isang serving lang ito, daan-daang libo. Hoy, kayo, tumigil kayo. Kuya Chuan, narinig ng mga tao sa loob na ikaw ang magbabayad, kaya sinadya nilang pagtripan ka. Papasok ako ngayon para kausapin sila. Lumabas ka at sabihin mo kay Lu Huichuan. Hindi ko ibibigay ang private room na ito. Sabihin mo, umalis sila. Hindi kami umorder ng ganoon karami. Basta, ang lahat ng tulay, ipinadala sa inyo ni Ginoong Shen Yuan. Ipinadala ni Boss Shen? Etsy, ikaw pala? Alam kong ayaw mo sa akin, para lang sirain ang aking kaarawan. Sinundan mo pa ako hanggang dito. Yemi, ang kapal talaga ng mukha ng ilang tao. Chierutsu, pwede bang tumigil ka na sa kalokohan mo? Hay, saan galing ang asong ito? Dumating dito para tumahol. Gamitin ninyo ang hindi masyadong matalinong utak ninyo. Kami ang nauna dito. Paano malalaman ng aming tsutsu? Napupunta kayo sa hotel na ito, magre-reserba ng private room na ito. Ano man ang sabihin ng ilang green tea, paniniwalaan ninyo agad. Sinira ninyo ang plano ko. Medyo nagmadali ako kanina, pasensya na. Pero Atsi, kung hindi mo alam, na kami ang nasa labas kanina, pero umorder ka na napakamahal na pagkain, ay talagang pinlano mong ipabayad sa amin. Siguradong narinig ni Chierutsu sa labas na may magbabayad, kaya umorder siya na napakaraming mamahaling pagkain. Talagang masama ang ugali. Ang gawain mong ito, kapag kumalat, isipin ng iba, na mahilig kaming makinabang, mga maliit na tao. Paano na lang ang negosyo ni Huichuan sa hinaharap? Manager Zhang, sabihin mo sa kanila ang eksaktong sinabi ko kanina. Ang babaeng ito ay tiyak na malapit kay Boss Shen. Hindi ko talaga pwedeng saktan. Ang eksaktong sinabi ng babaeng ito ay, kung ayaw nilang lumipat ng private room, at, Sabihin mo na kung sinabi sa iyo. pakiusap, umalis kayo. Ano? Narinig ninyo? Kung narinig ninyo, umalis na kayo agad. Huwag kayong mang-abala sa gana ko. Chierutsu, alam mo ba kung magkano ang halaga ng buong hapagkainan sa likod mo ngayon? Dapat may limitasyon din ang pagiging pasaway. Kung alis ako, ano ang gagamitin mong pambayad? Manager Zhang, Ate Tsi, hindi pa nakakapunta sa restaurang ito. Malamang hindi alam ang presyo ng mga pagkain dito. Manager Zhang, ikaw ang magsabi ng halaga ng buong hapag na ito. Konserbatibong pagtantiya, mga 3 milyon. Narinig mo ba, Atsi? 3 milyon. 3 milyon? Ang mahal naman. Nababaliw na ba si Chierutsu ngayon? Ikaw, salbahe, naglakas loob kang gumastos ng ganoong kalaking halaga. Alam mo ba kung gaano kahirap? Kumita si Huichuan. Chierutsu, narinig mo ba? 3 milyon. Ikaw ba ang kayang magbayad? O ang taong ito sa tabi mo? Kung alis ka ngayon,
at ibibigay ang private room kay Mingyu. Maaari akong magbayad para sa iyo. Pareho pa rin ang sinasabi ko, umalis ka. Chierutsu, bibigyan kita ng ilang segundo para mag-isip. Chutsu. Baka mas mabuting hayaan na lang natin. Haan mong lalaking ito ang magbayad ng 3 milyon. Huwag kang mag-alala. Akala mo talaga'y anak mayaman ka. Kung kaya mong bilhin ito, luluhod ako at hihilinging umuwi ka. Hindi na kailangan. Kahit pa ang buong pamilya Lu ay lumuhod at makiusap sa akin, hindi pa rin ako uwi. Lu Weichuan, kung kaya kong bayaran ang buong hapag na ito, ikaw at si Jiang Mingyu ay luluhod at magmamakaawa sa akin, sasabihing mali ako ng 3 beses. Sasugal ka ba? Chierutsu, gusto mo bang gawing mas mahirap ang sitwasyon? Bakit ganito? 3 milyon. Parang hindi naman pagkain ang kailangan hulugan. At saka, asawa lang siya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Baka naman may tinatago siyang pera. Chierutsu. 3 milyon yan, hindi 300 piso. Sa tingin ko, mahihirapan siya. Chierutsu, huwag kang magpanggap dito. Alam ko ang kakayahan mo. Ang perang binigay sa'yo ni Huichuan ay naalala ko ng lahat. Ma, Anong ikinatatakot mo sa pamilya niyang yan kung hindi ako mag-ingat sa Prada? Baka pera niya ang gamitin para tulungan ang magulang niya. Kuya Chuan, para sa ikabubuti mo rin ito ni Tita. Chierutsu, ngayong araw na ito, gagawin kitang kahiyahiya. Etsy, binigyan ka na ni Kuya Chuan. Ang sapat na pagkakataon, paulit-ulit kang nagiging abusado. Parang hindi mo iginagalang si Kuya Chuan. Kuya Chuan, para sa'yo, handa akong makipagsugal sa kanya. Mingyu. Apa, sabi ni Mama, dapat kayo at si Tita Jiang ang lumuhod. Kung manalo ka, papaluhodin mo siya at pasusuhin kay Tita Jiang. Talagang napakabuting anak ang aking pinalaki. Ang mga taong ito, sobrang pang-aapi. Manager Zhang, ipasok mo ang card. Hindi, yung sandali lang. Sa totoo lang, ang hapunan ito ay sagot ng aming General Manager Shen. Manager Zhang, ito ay aming pamilya. Sana huwag kang makialam. Anong kinalaman mo? Ipasok ang card. Naku, Miss Tsi, hindi ako ayaw tumanggap, pero ang hapunan ito ay may nagbayad na. Ano? 3 milyon binayaran na? Kuya Chuan, ikaw yon di ba? Natakot kang mapahiya si Atsi, kaya maaga kang nagbayad. Napakasuwel ni Atsi. Gusto ka pang paluhurin. Naku, hindi ko inaasahan na si Kuya Chuan ay napakabuti kay Chierutsu. Pero si Chierutsu, ang arte-arte pa rin. Hue Chuan, paano mo nagawang gumastos ng ganito kalaki para dito? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Tapos na ang bayad. Nagkakamali kayo. Hindi si Ginoong Lu ang nagbayad. Si Ginoong Shen, ang presidente ng aming hotel, ang nagbayad. Ano? Ngayon, maaari na ba kayong lumuhod at magmano sa akin? Naghihintay ako. Si Rutsu, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hinahayaan mong lumuhod ang anak ko at si Mingyu. Kung ganun ka ka-concern sa kanila, ikaw na ang lumuhod para sa kanila. Ikaw. Hue Chuan, bakit hindi mo ito seryosohing pagalitan? Ang taong ito na walang alam sa mundo. Chierutsu, kung magpapatuloy ka sa pagulo nito, totoong makikipaghiwalay ako sa'yo. Sana nga. Tumigil ka. Paano makakapanakit ng babae ang isang lalaki? Hindi, sino ka naman? Hindi mo karapat dapat malaman kung sino ako. Misty, ayos ka lang ba? Ayos lang. Etsy, paano mo nagawang sa harap ni Kuya Chuan ay nakikipag-flare sa ibang lalaki? Ang pagkasabi lang ng ilang salita ay pag-flirt na. Kung ganun, ikaw at si Lu Weichuan. Malamang ay ipinahayag na ninyo sa buong mundo ang inyong kalokohan. Chierutsu, huwag mong isipin na kapag naghanap ka ng mga lalaking hindi kilala para mapanggat sa hapo. Mainggit ako. Lalo lang kitang nasusuklaman. Ginoong Lu, ang hindi kilalang lalaki na sinasabi mo ay ang aming presidente sa Julong Chuan, si Ginoong Shen Yuan. Ano? Paano possible yun? Impossible to. Dahil hindi ninyo tinupad ang pangako at ayaw lumuhod. Hindi ko na kayo pipilitin. Pagkatapos ng lahat, hindi naman dapat makipagtalo sa hayop, di ba? Ano nang hinihintay ninyo? Kumain na kayo. Palayasin niyo sila. Mula ngayon,
Bawal na silang pumasok sa Julongsuan. Opo. Sage na. Shirotsu, inaasahan kong kapag hinanap mo ako, makakapal pa rin pala ang mukha mo. AME. Hintayin mo. Magaling kahit papaano. Mas matino ka pa kaysa kay Luhua Ichuan. Stranger lang naman. Una estranghero, alaway magiging magkakilala na. Sana. Maging magkaibigan tayo ni Miss C. Miss C, kumain kayong mabuti. Sisiguraduhin ko. Walang mang-aabala sa inyo. President Shen, may importante akong sasabihin sa inyo. Sabihin mo na lang sa inyong head ang mga bagay-bagay. Kumain lang ako rito ngayon. Yun, si Miss C, maghihiwalay na sila. Ituloy mo. Yung grupo kanina, mukhang nanay at asawa ni Miss C. Meron pa yatang isa, yung kabit. I-play mo sa akin ang CCA ng private room. Sage. Tama ang hinala ko. Top 10 pa, ang Julongsuan, lipangan lang niya ito. Kung mapapansin niya ako, magiging malaki ang kinabukasan ko. Grabe talaga si Chirutsu. Sister C, siguradong nakapit na siya kay President Shen. Kaya niya hiniwalayan si Brother Chuan. Tigilan mo na. Hotel manager lang naman yan. Di ko yan pinapansin. Kapag bumalik si Chirutsu, hintayin niya ako rito. At Wang, bakit ang gulo-gulo rito? Hindi ba kayo ang gumulo nito? Ayusin mo ito. Uwi muna ako sa study room. Si Brother Chuan, hanggang ngayon, naalala pa rin si Chirutsu. Chutsu, ano ang plano mo ngayon? Hiwalayan ang trabaho. Sage, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Esan, Alis na ako. paalam. Maghihiwalay na si Miss C. May pinakamahusay akong abogado dito. Makatutulong ako. Salamat, pero hindi na kailangan. Bakit mo ako sinusundan? Dito rin naman ako papunta. Bilisan mo, sundan mo. Bilis, sundan mo. Sa kanto sa unahan. Sundan mo, dikit ka. Ang pag-ibig unti-unting nagpapabaliw. Sayang, hindi ko mapipigilan. Buti na lang, sinabi ko na kay Lola. Sana dumating na siya agad. Lautsi, kaawan mo ngayon, tinawag ko ang ilang kamag-anak sa malapit para mag-celebrate at para makapagpahinga ka rin. Ay, madumi. Ang mais sa bukid, kung hindi pa kukunin, mawawala lahat sa mga kalapati. Isang araw na lugi ng 10 piso. Saka, matagal ka nang sumasakit ang puso. Mas marami akong gagawin. Padalhin ka sa ospital para ma-check na maayos. Baka gusto mong tawagan ang anak natin. Huwag na. Ang mga bagay na kaya nating dalawa, tayo na ang gumawa. Marami nang iniisip ang anak natin araw-araw. Saka, yung nanay ni Huai Chuan, mahilig mang-away. Naalala mo ba? Noong huli, nang dinalhan natin siya ng mga produktong galing sa probinsya. Pinagtabuyan pa tayo ng nanay niya. Tatay, nanay, pasensya na po ang anak ninyo. Anong nangyari? Sinasaktan ka ba ng pamilya ni Lu? Pupuntahan ko sila ng tatay mo. Sa loob ng maraming taon, para alagaan si Lu Huichuan. At ang mga anak, nakalimutan ko ang mga taong nagmamahal sa akin. Tatay, hindi ako nasasaktan. Nanay, sumasakit ang puso mo, ihatid kita mamaya sa kotse. Sa pinakamagandang ospital sa lungsod, pero sabihin muna ninyo sa akin. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo kanina? Wala. Tatay, kung hindi mo sasabihin ngayon, babalik ako at tatanungin si Lu Huichuan at ang nanay niya. Sige, sasabihin ko. Ano ba ang sinasabi mo? Noong araw nala ka sa bahay. Ganito yun. Ay. Ang baho. Bakit kayo nandito? At dala-dala pa ang maraming basura. Bisitahin lang namin si Tsutsu at si Shoning. Ito ay mga produktong galing sa probinsya. Hindi mabibili sa lungsod. Tanggapin mo na. Sige, umalis na kayo. Ay, dalhin mo na yan. Yang mga kalat na yan, kahit itapon mo sa kalsada, walang kukuha. Ang yabang mo naman. Wala si Rutsu sa bahay, umalis na kayo.
Umalis na kayo. Sandali. Huwag na kayong makipag-ugnayan kay Rutsu sa hinaharap. Kaming pamilya ni Lu, may mga biyanan na tulad ninyo. Nakakahiya kung malaman ng iba. Ang anak ninyo. Maiiwan sa mga mayamang asawa sa hinaharap. Umalis na kayo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tsutsu, okay lang sa amin ang magtiis ng mga magulang mo. Basta ikaw ay mabuti ang kalagayan. Hindi ako mabuti ang kalagayan. Tatay. Nanay. Maghihiwalay na kami. Maghihiwalay na ang pinsan ko. Wala na itong silbi. Ano itong basurang pagkain? Mas masahol pa sa pagkain ng baboy. Inanyayahan kami rito para kumain ng ganito. Ate, dumating ka na, upo ka na. Paano ako upo? Madudumihan ang upuan. Paano ang aking palda? Nga, ang palda ni Duduo. Ay mga mamahaling tatak na libo-libo ang halaga. Masisira mo ba? Kung ayaw umupo, tumayo ka na lang. Nanay, tatay, kayo ang umupo. Halika na, tara na. Ano ba ang sinasabi ng batang ito? Narito ako ngayon para sa... Anong klaseng mukha ang meron kayo? Nanay, hindi mo ba nainig? Kanina, sinabi na maghihiwalay na ang pinsan ko. Malamang pinaggabuyan siya ng pamilya Lu. Masama lang ang loob niya. Ito ba ang sinasabi mo? Ang pinsan mong nakapangasawa sa Pangulo ng Lugru? Siya ang tupnotcher sa lalawigan namin noon. Pagkatapos ng kolehiyo, nakapangasawa siya sa kaklase at nagtagumpay sa negosyo. Napakasikat noon, pero sayang, lumampas na sa hangganan. Tingnan mo ang hapag na ito. Kahit aso ayaw kumain. Anduo, sobra na ang sinasabi mo. Ano naman? Mali ba si Dodo? Ako naman. Mas mabuti pa sana noon ay nakapangasawa siya sa matandang binatang lalaki sa aming baryo. May mapapala pa siyang ilang ektaryang lupa. Tingnan mo ngayon. Tama na. Ay, ako na. Ay, Ginoong Shen. Medyo hindi angkop ang biglaan mong pagdalaw. Ano ba ang alam mo? Ganito para ipakita ang katapatan. Tama na, tama na. Kung ayaw ninyong kumain, magpatuloy kayo. Ano ang ibig sabihin nito? Pinapaalis mo kami. Nanay, kahit hindi niya kami paalisin, ayaw ko na ring manatili dito. Amoy kahirapan. Pero, Tio, kapag pinaalis mo kami, huwag kang magsisisi. Sa totoo lang, ang mga bagay na ito ngayon ay para sa inyo. Tulad nitong Donkey High Gelatin Cake, 1,000 piso bawat kahon. At itong libu-libong taong ginseng, ito ay libu-libong piso. Na hindi mabibili na magandang bagay ngayon. Wala kayong makukuha kahit isa. Bakit ka nagdaldal ng marami? Ang mga bagay na ito, para sana. Ipakilala ako ng pinsan mo kay Ginoong Lu, kaya ko binili ang mga regalo. Ngayon na naghiwalay na sila, ang mga bagay na ito ay hindi na. Ibibigay sa inyo. Ganito na lang, tulungan mo akong makiusap kay Boss Lu. Ibibigay pa rin namin sa iyo ang mga ito. Dahil ex-wife ka niya. Baka sakali. Umalis ka. Hindi ko kailangan ang mga gamit mo. Hindi mo kailangan, kaya mo babilhin yan. Tito, dumalaw po ako. Bakit ka nandito? Siya yon. Nandito si Boshen. Boshen, anong ginagawa mo rito? May mahalaga bang bagay? Nga, Boss Shen, sabihin mo naman. Anong ginagawa mo rito? Alam ba ano kami ko anak ko? Para ipagkatiwala sa iyo ang seguridad? Huwag kang magpalya. Opo, boss. Sino yung lalaking yon? Bakit ang daming tao sa paligid niya? Di mo kilala? Yan ang pinakamisteryosong bilyonaryo sa Tsina. Kayang-kayang bilhin ang buong bansa. Natuto ka, no? Siya, si Rutsu. Kaibigan mo? Magkaklase kami ni Tsuksu noong high school. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pasensya na sa abala, hindi pa ako kumakain. Pwede ba? Siyempre naman, dagdag na kusara lang yan. Tumabi ka. Ito ang handog ni Boss Shen, para sa inyong dalawa. Ito ay bihirang alak mula sa Julongtsuan. Ito naman ay Bird's Nest at 1,000-year ginseng. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. Espesyal na inihanda ni Boss Shen, para sa iyo ang gold skin cream. Napakamahal ng mga regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Mga pek lang yan, mura lang yan. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko pa, anong ginseng, anong alak? Hinahamon ba tayo? Sabi pa magkaklase kayo noong high school,
Kabit yata yan. Kaya ka ba iniwan ng asawa mo dahil sa lalaking ito? Walang hiya ka talaga. Ando, tama na yan. Hindi ako titigil ngayon. Naghanap ka pa ng kabit. Anong kayabangan mo? Akala mo ba asawa ka pa ni Lu? Si Rutsu, sasabihin ko sa iyo, ang boyfriend ko, ay manager ng housekeeping sa Julongtsuan. Sinasabi mong alak mula sa Julongtsuan ito. Nakakatawa talaga. Tumawa ka hanggang mamatay ka, pero kung mamamatay ka, sa malayo ka. Baka ka kasi dito mamatay sa bahay namin. Mga kapatid, tignan ninyo ang anak ninyo. Paano ka nagsasalita? Palagi kang nagsisinungaling, nagkakagulo sa relasyon ng lalaki at babae. Ngayon, sinusumpa mo pa ang buhay ng anak ko. Kapag kumalat ito, Tatawanan tayo ng buong barangay. Kung ayaw ninyong disiplinahin, ako na ang bahala. nanay, tulungan kita. Igilan nyo na yan. Moyang, huwag kang makialam. Ipaparamdam ko sa kanila ngayon ang lakas ko. Tumigil ka. Xiaogu, baliw ka ba? Pinagtatanggol ka namin. Alam nyo ba kung sino ito? Isang gapong lalaki lang yan at isang babae. Shenzong, pasensya na po. Hindi nila kayo kilala. Pakiusap, patawarin nyo sila. Anduo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sino? Sino si Shenzong? Si Shenzong ang presidente ng Julongtsuan na sinasabi mo. Ano? Ibig sabihin, ate, nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Nagpanik lang ako kanina. Kuya, ate, patawarin niyo na kami. Magkadugo tayo. Patawarin niyo na kami. Magadugo tayo, magkamag-anak tayo. Patawarin niyo na kami. Ano sa palagay mo? Paalisin na sila. Umalis na kayo, bilis. Paalam. Chutsu, huwag mong isipin ang sinabi nila kanina. Para sa nanay, ikaw ang pinakamahusay. Kahit na naghiwalay kayo, May dahilan yon. Kain na. Halika. Nanay, Tita, tumawag ng ambulansya. Paano nakilala ng pinsan mo si Shenzong? Hindi ko alam. Yung Shenzong na yon, presidente ng Julongtsuan. Isang hotel lang naman yon. Kaya ba niyang tapatan si Lu Huaichuan? Anong alam mo? Si Lu Huaichuan, hindi kayang pantayan ni Shenzong. Kahit isang buhok man lang. Mula ngayon, magpakitang gilas ka sa ate mo. Sage. Boss, si Gumoyang? Tinanggal ka na. Honey, sinira mo ako. Ano? Anong ginagawa mo? Ikaw ayos ka lang. Nanay-nanay, Ginu, bigyan mo ako ng eye mask. ubos na. Kung ubos na, di ka ba marunong gumawa? Gawa yun ng misis mula sa medical books. Di ko alam gawin yun. May porya koko sa loob at ano pa? Porya ano nga ulit? Sig, huwag mo na gawin. Sage po. Di pa ba umuwi ang misis? Ginu, sa tingin ko talaga di nababalik ang misis ngayon. Sige, bumaba ka na. Ano ba yung kalokohan mo? Aray. Jiang Mingyu. Ikaw naglaban nitong damit. Opo, ako po tita. Huwag na kayo magpuri. Mahilig po talaga akong magtrabaho. Papurihan ka. Nakakahiya ka pa magsabi. Alam mo ba, itong silkong damit, di pwedeng ilagay sa washing machine. Noong nandito si Chirutsu. Kamay lang ang ginagamit niya para maglaban nito. Paborito kong damit ito eh. Ma, ano pinag-aawayan nyo? Anak, Kuya Chuan. Nasira ko po damit ni tita. Pero di ko po talaga sinasadya. Gusto ko lang tumulong. Ma, gusto lang naman tumulong ni Mingyu. Tita, Kuya Chuan, hiwaan ko kayo ng prutas. Ita, huwag na po kayong magalit. Ano nangyari? Walang magawang tama, mas mababa pa kay Chirutsu. Tara, dalhin kita sa ospital. Ganyan lang sugat, ospital pa. Kung magtatagal pa, maghihilom na yan. Drama mo.
Ikaw. Tibayan mo lang. Ginoo at binibini, may pasyente ng atak sa puso na nasa loob para sa diagnosis. Sandali lang po. Kuya Chuan ang sakit. Chronic sakit sa puso yan? Okay lang kahit medyo matagalan. Palabasin si ER Lee para siya mag-check sa kanya. Baka po hindi pwede yun. Ano bang hindi pwede sa iyo? Hindi kayo pwedeng pumasok. Si Rutsu, hindi. Kaya pala di ka umuwi? Sinusundan mo pala ako dito. Pwede ba huwag kang nakakadiri? Nag-iisip ka lang ng sobra. Etsy, alam kong hindi mo ako gusto. Pero nasugatan ako ngayon. Aray, Anong ginagawa mo? nahawakan ko yung kamay ko sa kutsilyo. Mag-ingat ka. Talagang may pagkakaiba ang pagmamahal at hindi kayo'y may sakit. Pwede kayong maghanap ng ibang doktor, yung ganitong sugat. Pwede rin kumain sa bahay, lagyan lang ng gamot. Alam ng lahat, si ER Lee ang pinakamagaling na doktor sa emergency department. Sinasadya mo lang talagang pahirapan si Mingyuy. No. Okay lang, Kuya Chuan. Pwede naman akong magpalit ng ibang doktor. Umalis ka nga diyan. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Sir, may ginagawang treatment sa loob. Delikado kung maantala. Kung gusto mong pumasok ngayon, daanan mo muna ang bangkay ko. Kuya Chuan, masakit ba? Kasalanan ko lahat ito. Si Rutsu, masyado kitang pinagbibigyan kaya. Ganito ka ngayon, nagwawala, ikaw. Ikaw na naman. Mukhang tama lang talaga ang paghihiwalay ni Tsuksu sa'yo. Dati, para sa karawan ng kabit mo. Pinahiya mo ang sarili mong asawa at ngayon naman. Nasa emergency room ang nanay ni Tsuksu nag-agawan sa buhay. Gusto niyo bang pigilan ang pagliligtas sa kanya? Nasa loob ang nanay ni Rutsu. Paano mo nalaman? Kahit ako na dayuhan alam, ikaw pa kaya. Alam mo lang ilagay sa palad ang kabit mo. Ikaw. Ma, MSG, ligtas na po ang inyong ina. Ang pangunahing dahilan ng atake ay matagal nang pinabayaan. Pag-usapan natin ang susunod na treatment plan pagkatapos kong magplano. salamat po, doktor. Kuya Chuan, Presidente He, hindi ko inaasahang nandito ka pa pala sa ganitong oras. May urgent lang akong bagay, kaya ngayon lang ako nakarating. Ganito kasi. Ang pasyenteng si Yiming-kyong ay biyenan ko. Gagamitin namin ang pinakamagandang gamot at si Iyarli para sa kanya. Pakiusap, alalayan mo siya. Siyempre naman, kung ganon. Hindi na kita abalahin, magtrabaho ka na. Presidente, nandito si Ji-shen sa kwarto. Ito po ang pasyente. Na gusto niyang ikaw mismo ang mag-alaga. Yiming-kyong. Hindi ba't biyenan, tunit Xiaolu? Dati, sinabi ko pang ipatawag ang ilang eksperto para sa kanya. Ngayon na sinabi na ni Ji-shen, kailangan kong pumunta siya mismo para gamutin siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ito. Rutsu. O manhin, talagang hindi ko alam. Ang tao sa resuscitation room ay ang biyenan mo. Kaya kung ang nasa operating room ay ibang tao, pababayaan mo na lang ang buhay ng iba? Rutsu. Hindi ko talaga iyon ang ibig sabihin. naipaliwanag na ni Chuan Koya. Bakit patuloy mo pa ring sinisisi si Atsi? Mingyu, pwede bang huwag kang magsalita? Rutsu, ganito na lang, sumama ka muna sa akin pawi. Dito sa ospital. Ayusin ko ang lahat. Sinabi ko na hiwalayan kita. Hindi iyon ang bahay ko. Dahil ba sa kanya? Chierutsu, pag-isipan mong mabuti. Maaari kong kalimutan ang mga pagkakamali mo noon. Pero kung hindi ka sumama sa akin ngayon, papahintuin ko kaagad ang ospital. Sa paggamot sa iyong ina, papahintuin ko kaagad ang ospital. Sa paggamot sa iyong ina. Miss Chi, pupunta mismo ang aming punong doktor mamaya para mag-diagnose. Ang punong doktor mismo ang pupunta. Ang punong doktor ay isang national na lang eksperto sa cardiac surgery. Bihira na siyang magkonsulta ngayon. Basta makarating siya. Tiyak na gagaling ang sakit ng iyong ina. Salamat po doktor. Atsi, si Chuan Koya ang dapat mong pasalamatan.
Ani na lang, si Chuan Kuya mismo ang pumunta sa opisina ng punong doktor para mag-ayos. Kaya pumayag ang punong doktor na magkonsulta. Katawa-tawa. Dahil lang sa estado ni Wei Chuan, hindi talaga lalabas mismo si Iahi. Chieru-chu, hiwalayan mo pa ba ako? Kung magpapatuloy ka pa, papahintuin ko kaagad si Iar-hi sa paggamot sa iyong ina. Ang kapal talaga ng mukha mo, walang kapantay. Ikaw ba ang nag-imbita kay Ishi? Nagmamalaki ka pa rito. Hindi ako ang nagsasabi, hindi ako ang nag-imbita, ikaw ang nag-imbita. Siyempre, Hindi ka ba isang hotel owner lang? Sa malaking pananalita, maliit na negosyante ka lang. Sa maliit na pananalita, isang general manager ka lang. Sa palagay mo, ano ang kakayahan mo para maimbita si Iar-hi? Chieru-chu, hindi mo ba talaga iniisip na sa kanyang kakayahan? Ayan niyang maimbita si Iar-hi? Ah, Iar-hi, maraming salamat po sa pagpunta ninyo mismo. Sobrang abala po. Hiyong, ito ay dapat lang namin gawin. Ah, Ginoong Shen, pasensya na, nahuli ako. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa inyong utos. walang anuman, Dianhi. Mauna na po kayo sa konsultasyon. Ay, Xiaolu, pasensya na, may gagawin muna ako. Hindi, ikaw. Rutsu, ako. Ginoong Lu, magandang gabi. Dinhi, bakit parang napakagalang niya sa lalaking ito? Baka naman ang kanyang pagkatao. Nagsiyasat ako. Wala siyang impormasyon. Siguro kamag-anak lang ni Dianhi, pinapanggap lang, para magtulungan sa pag-arte. Pero si Atsi, naniniwala sa kanyang sinabi. Baka isipin niyang, mas mahusay siya kaysa sa iyo, kaya. Matagal na ang aming pagsasama ni Rutsu. Hindi siya mag-alinlangan dahil sa isang dayuhan. Ayaw niyang umuwi sa akin. Dahil siguro sa kalagayan ng kanyang ina. Chuanji, hindi ka pa rin sumusuko. Ulan, may meeting pa ako mamaya. Nasa bahay ng kaklase si Shoning. Sunduin mo siya para sa akin. Sige, pupunta na ako. Matatag na ang kalagayan ng iyong ina. Salamat, Dien. Tuwing Miyerkules, si Shuning. Pumupunta sa bahay ng kaklase, ako ang sumusundo sa kanya. Ulan ngayon. Nars. Kung may problema, tawagan mo ako. May gagawin pa ako, aalis na ako. Hoy, hintayin mo ako. Ginoong Shen, salamat sa lahat ng tulong. Pero hindi ko pa iniisip ang pag-ibig. Kung may nararamdaman kayo sa akin, pasensya na. Ginaw ka na, Shuning. Tara na. Hindi kita kailangan, si Tita Jiang ang susundo sa akin. Hindi kita kailangan, si Tita Jiang ang susundo sa akin. Sabi ni Lola, umalis ka kasama ang lalaking yon. Si Tita Jiang na ang magiging nanay ko. Shuning. Ganun ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Hindi mo ako pinapayagan sa lahat. Puro aral lang, iba si Tita Jiang. Binibilhan niya akong laruan, candy, at cake. Sabi niya, hindi na kailangang mag-aral, mamaman ako. Ang negosyo ni Papa. Ikaw, Tandaan mo ang sinabi mo. Tita Jiang, nandito ka na. Kung hindi lang para makapagpabango kay Kuya Chuan, hindi ako lalabas sa ulan para sundin ang batang ito. Ano ang gagawin natin? Ang lakas ng ulan. Tara na, naghihintay ang driver. Sandali lang, Tita Jiang. Shuning, tibayan mo. Mahal ang bag ni tita, wag mabasa. Malapit na tayo. Naku, 39 degrees na ang lagnat.
Inawang, bawasan mo ang boses. Hindi kami bingi. Sige. Kasi dati, hindi naman ganito kataas ang lagnat ng iyong master. Tiyak dahil nabasa siya kanina. Kuya Chuan, sinikap kong gamitin ang payong para takpan si Shoning. Miss Jiang, tuyong-tuyo pa ang laylayan ng damit mo. Basang-basa naman ang iyong master. Ginamit mo siya bilang panangga sa ulan. Ikaw, nagsisinungaling ka. Anong gagawin natin ngayon? Naibigay ko na ang gamot sa iyong master. Noong buhay pa ang misis, siya ang nag-aalaga sa iyong master magdamag. E di pabalikin mo siya. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nag-usap. Pakiusap tumawag muli mamaya. Paumanhin. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nag-usap. Pakiusap tumawag muli mamaya. Hindi sumasagot. Malamang binlock ka na ng misis. Gamitin mo ang iyo. Bilisan mo. Misis, nilalagnat ang iyong master. Tapos ito, Chierutsu, pakiusap. May lagnat ang bata. Umuwi ka na at alagaan mo. May lagnat ang bata. Umuwi ka na at alagaan mo. Dalhin mo siya sa ospital. May ginagawa ako, bababa na ako. aray, cellphone ko. Sasabihin ko sa'yo, ganyan si Shoning. Dahil hindi siya umuwi. Kasalanan niya lahat ito. Hindi naman lahat kasalanan ng misis, siguro. Juan, akala mo kung sino ang babaeng ito? Mingyu, ikaw ang mag-aalaga kay Shoning mamayang gabi. Ako naman. Ayaw mo ba? Sijpo. Natatakot lang ako, baka hindi ko magampanan. Baka naman, kung hindi mo kayang alagaan ang apo ko, hindi ka karapat dapat pumasok sa angkan namin. Yemi, matandang duha, pakakasalan ko si Kuya Chuan. Ang unang ayusin sa'yo. Kaya ko, Sajj na. Sabihin mo kay Chirutsu, kung hindi siya uwi ngayong gabi, hindi na siya kailangang bumalik pa. akala mo talaga kung sino ka, hindi ko sasabihin. Ginoong Lu, dumating na ang asawa mo. Akala ko gaano, katagal ka pa makakapagpigil. Papasukin mo siya. Chirutsu, sinabihan na kita kahapon. Kung hindi ka na uwi kagabi, hindi ka na kailangang bumalik pa. Bagamat nabigo ako sa pagtulog mo sa labas kagabi. Pero dahil sa tapat mong paghingi ng tawad, pwede kitang patawarin. Nasaan si Chirutsu? Ayaw kanyang makita, pumunta siya sa kalapit na jewelry exhibit. Ako si Shengjin, abogado ng asawa mong si Chirutsu. Narito ako bilang kinatawan ni Ginang Chi. Ito ang separation agreement na ginawa ko. Base sa impormasyon sa inyong ari-arian at sa hiling ni Ginang Chi. $2 bilyon? Ang tapang niyang humingi. Sa pagkakaalam ko, hindi naman kalakihan iyan para sa iyo. Anong maliit na law firm ka ba galing? Alam mo ba kung sino ako? Ang tapang mong magsalita. Tawagin ang legal team para makipag-usap sa kanya. Ipag-ipon mo ang mga dokumentong kailangan ko. Sage. Sakto ang dating mo, asikasuhin mo ito. Sige. Master, bakit ka nandito? Master, Xiaosu, matagal na tayong hindi nakita. Abogado ka na pala. ito ang master ko. Partner sa prestihiyosong Jindalaw firm. Espesyalista sa mga kasong diborsyo. Kilalang kilala sa bansa. Naku, iba ang nangyayari sa inaasahan ni Ginoong Lu. Anong oras na? Bakit hindi ka pa natutulog? Matulog ka muna, kailangan kong ihanda.
Ang design draft para sa investor bukas. Excuse me, makikiraan. Dahan-dahan ka. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi mo alam yung katulong. Patuloy akong tinitingnan. Bukas na ang huling araw ng jewelry exhibit na ito. Gustong-gusto ko yung artwork na The Lovers. Hindi ba gusto mo rin yon? Tingnan natin kung may chance na mabili natin. Tara na. Etsy. Nakapagpa-exhibit ka pa rito. Nagkaroon ng lagnat ang anak mo kagabi. Ako ang nag-alaga magdamag. Grabe naman itong babae. Nag-exhibit pa habang may lagnat ang anak. Talagang hindi karapat-dapat maging ina. Nga, hindi dapat ganoon. Ang sarili mong anak, pinapalaki ng ibang tao. Hindi ba't yan ang gusto mo? Nakikitira ka na nga sa bahay namin. Makikipaghiwalay ako sa kanya para bigyan ka ng karapatan. Ah, kabit pala. Si Xiao daw. Ay naku, hindi pwede. Kabit siya. Sister Tsi, nagkakamali ka. Kaibigan lang ako ni Kuya Chuan. Kung kabit ang pag-usapan, siya ang kabit. Kung hindi ka nag-aral sa abroad noon, hindi siya makakapasok. Huwag mong sabihin yan. May intindihan ba ng isang may bahay? Naiintindihan mo ba? Ito ang unang obra ng kumpanya ni Kuya Hui Chuan na nagdala sa kanya ng katanyagan. Kahit si Master Teng Fi ng France ay humanga. Simple pero hindi pangkaraniwan, tulad ng pangalan nito. Magkasintahan, dalawang perlas na nagtitinginan. Parang dalawang magkasintahan na mag-aakbay. Noon, ito'y hinangaan ng maraming kabataan. Sabi nila itong ang kauna-unahang kopya, kaya napakahalaga. Ganun pala. Maraming alam ang babaeng ito. Totoo nga, totoo nga. Siyempre naman, ang aming Mingyu ay galing sa pag-aaral sa France. Nakapag-class pa kay Master Teng Fi. Hindi tulad ng iba, walang kakayahan at mayabang. Maganda ang sinabi. Pero ang obra na ito ay may iba pang kahulugan. Ibang kahulugan, maiintindihan din kaya ni Sister Tsi. Wala sa lugar. Akala mo mas alam mo pa kaysa sa estudyante ni Master Teng Fi. Nga, Naiintindihan ko, ang kanyang asawa. Isa ay edukado at mapagkumbaba. Ang isa naman ay walang kwentang babae. Alam na ng lahat kung sino ang pipiliin. Grabe na sila. Parang sinasabi nilang kasalanan ng biktima. Boss Shen, hindi ka pakikilos? Sa palagay ko, hindi niya kailangan ang tulong ko. ang kahulugan ba ng obrang ito ay tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay? Hahaha. Tama ka. Hahaha. Ang kahulugan ng obrang ito ay ang pagtutulungan sa buhay. Ang tahimik na pagsuporta. Ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan. Parang may punto. Angkop nga. Ang kahulugan ng isang obra ay ibinibigay ng may akda. Walang makakasiguro. Tama. Mali. Kung aaminin mong ang kahulugan ng isang obra ay galing sa may akda, kaya ang ibig sabihin ng likhang ito ay binigyan ko ng kahulugan. Ano nangyayari? Dahil ako ang may akda nito. Siya ang may akda. Totoo ba? Siya pala ang may akda. Kung ikaw ang designer ng gawang ito, ako naman ang Eiffel Tower. Ang designer ng Louvre at Arc de Triomphe. Hahaha. Nandito ka pala. Kuya Chuan, itong likha ay ang inyong kumpanya. Ang nagpasikat nito. Sinabi ni Ate Tsi na siya ang nagdisenyo. Natakot akong malinlang ang lahat, kaya tinanggi ko. Ngayon, sabihin mo sa kanila kung sino talaga ang designer nito. Tsutsu, hindi kita bibigin. Totoo, siya ang nagdisenyo nito. Anong nangyayari? Siya talaga ang nagdisenyo? Siya pala ang design master. Ang binibining ito ay talagang siya ang may akda ng exhibit na ito. Wow, ang galing niya. Ito ang unang likha mo pagkatapos ng pag-aral. Alam kong hindi mo makakalimutan ang nakaraan. Tsutsu, pwede bang tumigil ka na? Kuya Chuan,
Kung ikinababahala mo ang pakikipag-ugnayan ko kay Mingyu, pwedeng sumunod ako sa'yo. Totoong totoo ang pag-ibig noon. At totoong hindi na kita mahal ngayon. Ang papel na nahulog sa kubeta, wag nang pulutin para hindi nakakadiri. Gabi si Tserutsu. Sinabi niyang kubeta ka. Chierochu. Pwede bang huwag kang masyadong masakit magsalita? 5 milyon. 1-0 milyon. Kasama na ang lahat ng alahas na nakita mo ngayon. Ngayon, hindi ka nagalit, di ba? Nakakuha pala ng ganoong kalaking pera mula kay Kuya Chuan. Ang cute na yon. Ang lakas gumastos ni Boss Lu. Ngayon, sa mga mayayaman, sino bang walang kabit o dalawa? Malamang pera lang ang habol ng babaeng yon. Hindi ko kailangan yan. Binibini, ito po ang lahat ng alahas na inyong inorder. At may isa pa. Alam ko, Ang mga alahas na ito ay milyon-milyon ang halaga, di ba? papakitehin ko ito para sa'yo. Itong isang to, wag na. Luwei-chuan, huwag kang magpanggap na napakalalim ng nararamdaman mo. Alam kong ang dahilan kung bakit mo inilabas ang malaking pusta na ito. Natatakot lang kasi sila na pag naghiwalay tayo, mas marami akong madadalang ari-arian. 20 milyon? Pang-alila lang yan. Chierochu. Tama na. Ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin ko sa'yo. Wala nang maitatag ang kumpanya mo hanggang ngayon. Ang mga gawa ko ang naging susi sa tagumpay nito. Hindi ko isusuko ang karapatan ko. Magkasintahan, nagkagalit. Eh di hindi na kayo magkasintahan. Pasensya na, pakilinis nga yung kalat. Nagaway na. Umuwi ka na lang at mag-practice pa. Anong nangyayari? Kumusta na ang usapan ng legal at abogado? Nagdesisyon na akong mag-resign. Pagkatapos mag-resign, kunin natin siya sa kumpanya natin na mataas ang sahod. Tingnan natin kung paano tayo lalabanan ni Chierutsu. Ang head ng legal department natin ang mag-resign. Anong sinabi mo? Abogado ni Mrs. Partner sa Jinda Law Firm. Ano? Aano? Ang bayad sa abogado ng Jinda, milyon-milyon ang simula. Siguradong gawa, yan ni Shen na yun. Hindi, kahit ganun. Hindi naman dapat mag-resign dahil dun. Yung attorney Sheng na yun, guro siya na head ng legal. Sinabihan siya ng guro niya na huwag magtrabaho. Para sa taong katulad mo na may masamang ugali. Anong klaseng katwiran yan? Anong nangyari? Sa tingin mo rin tama sila, di ba? Ah, hindi. Siyempre hindi. Ay, Boss Lu, huwag kang magka-misinterpret. Hindi ko talaga pinagdududahan ang ugali mo. Ayoko na lang talaga magtrabaho. Umalis ka na. Huwag kang magalit, Chuan. Ito yung White Moonlight ni Boss Shen. Chutsu, may mga damit kami dito sa bahay ni mama mo. Hindi na kailangan bumili ng damit. Huwag kang gumastos ng basta-basta. Marami pang paggagamitan ng pera sa hinaharap. Ma, pa, may pera ako. Noong bata ako, kayo ang bumibili sa akin ng damit. Ngayong malaki na ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Tara na. Tara, bisitahin natin si JCC. Tara na. Ay, hindi ba't si Rutsu to? Ano, bumibili ka ng damit para sa kanila? Tingnan mo nga kung sino ka. Naglakas loob ka pang pumasok dito sa tindahang ito. Ay, ito pala yung manugang mo. At ang mga magulang niya sa probinsya. Amoy mahirap. Chutsu, siguro umalis na tayo. Ang tita, aso ka ba? Ang talas ng pang-amoy. Ikaw, Kung aso ka talaga, ang naamoy mo. Hindi dapat amoy kawalan kundi amoy sibuyas.
Dahil dito, dalawang matandang babae, ang ilong ng baboy may sibuyas. Nagpapanggap na elepante. Ang ilong ng baboy may sibuyas, nagpapanggap na elepante. Magaling. Ginang, para pigilan si MR Shen, Tingnan muna natin. Ikaw, ano ba ang meron kay Miss Tsi? Nakilala lang, nakuha na ang puso ng Ginang. Ginang, pumasok siya sa chain store ninyo. maganda ang panlasa. Tingnan natin ang bibilhin. Kumusta? Ako ang maglilingkod sa inyo. Ako ang maglilingkod sa inyo. Hindi mo ba nakita, dalawa kami. Ako ang AI client ng store ninyo. Ako ang dapat unahin ninyo. Tingnan mo ang suot nila. Parang kayang bumili ng ganyang damit. Sabihin ko sa iyo, kung sila ang paglilingkuran mo, sayang lang ang oras. Sige, tingnan muna ninyo. Nakita mo, ito ang pagkakaiba ng estado. Tulad ninyong mahihira. Hindi kayo makakaabot. Iemi, kung nakaangat ka dahil sa asawa, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na totoong mayaman ka na. Isang mababang uri. Swerte nakapangasawa sa anak ko, hindi na alam ang apelyido. Sulan Kiao. Pwede mo akong murahin, pero hindi ang anak ko. Ang anak ko, ilang taon na sa pamilya ninyo, nagpakahirap, nagbigay ng tagapagmana, paano mo siya mapupulaan? Mayaman ang anak ko, maraming gustong magkaanak para sa kanya. Ang klase ng anak mo, sa pamilya ninyo lang mahalaga. Lao Tzu. Santukin mo, Lao Tzu. Ngayon, ilalabas ko ang mukha ko dito. Kaya mo ba? Mahirap at hamak na bagay, santukin mo. Santukin mo. Ah. Santukin mo. Santukin mo. Ah. Pasensya, hindi ko napigilan. Matandang babae ka, hinampas mo ako. Sinong matandang babae ang nagsabi? Ah, matandang babae pala ang nagsabi sa akin. Ngayon, kung hindi kita babalatan, hindi ako su. Kung marinig ng katay mo yan, babangon mula sa kabaong. At sasampalin ka ng 2 beses. Walang utang na loob, nagpalit ng apelyido. Hindi mo talaga ako kayang galawin. Tsutsu, anak, okay ka lang ba? Ano ang tinitignan mo? Kusa siyang pumunta dito. Isara ang pinto, sarado na kami ngayon. Ate, tulungan mo naman ako. Ano ba ang gusto mo? Siya ang founder ng YS brand. Pag-isipan ninyo. Wala bang CCTV dito? Kick kayo. Matandang babae, matagal na kitang tiniis. Huwag. Tama na, tama na. Hindi ko kayo palalampasin. Saya, di ba? Mamimili ako ng ilang dami para sa'yo, at Nagsuntukan. Saan? Apos na. Nanay. anak. Ipakikilala ko sa inyo, ito ang anak ko. Napakagaling, kilalang entrepreneur sa buong bansa, si Xiao Shen. Magkakilala pala kayo. Swerte naman. Sabay na tayong kumain. Oh, si Je. Hindi kayo umaabot sa standards ng YS brand. Kaya, tanggal na kayo. Ate, turuan mo naman ako ng mga teknik mo. Salamat. Matagal na simula nang pumanaw ang tatay ko. Pero na akong hinakita sa nanay ko na sekreto. Halika, halika.
Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, ang dami mong tinulong. Napanood ko ang mga gawa mo na gustuhan ko. Kasali rin ang Lu Corporation sa paligsahan. Hindi mo ba gustong makilala kanila? Sige, tatanggapin ko. Huwag kang mag-alala, Kuya Chuan. Makukuha ko talaga ang Best Design Award ngayon. Kailangan ng kumpanya na malaking puhunan. Kapag nakuha mo na ang award, ipahayag ka agad na sasali ka sa Lu Corporation. Naniniwala akong malalaman ng mga mamumuhunan kung ano ang pipiliin. Hindi lang sasali sa Lu Corporation. Gagawin ko ring asawa ang may-ari ng Lu Corporation. At ngayon, ating ipinakikilala ang bagong tumataas na bituin sa mundo ng alahas. Ang isa sa mga paborito para manalo sa paliksahang ito. Si Binibining Jiang Mingyu. Binibining Jiang, may kumpiyansa ka bang manalo? Magagaling ang mga kasali sa paliksahang ito. Pero naniniwala ako sa kakayahan ko. May isa pang paboritong manlalaro. Ituturing mo ba siyang katunggali? Nakita ko na ang kanyang mga gawa. Magagaling na. Pero yun lang. At ngayon, narito ang pinakamalaking dark horse ng paligsahan. Ang pinakamisteryosong kalahok na si Nirvana Rebin. Ang ganda-ganda naman. Naku po, napakaganda pala ni Nirvana Rebin. Sabi nga sa labas, sa paliksahang ito ng mga taga-disenyo. Espesyal siyang inimbitahan para magdagdag ng suspense. Kuya Chuan, pasok na tayo. Mga maliliit na taga-disenyo lang yan. Puro hype. Ako pala. Sagutin niyo pa po ang tanong namin, pwede bang dagdagan ng konti? Presidente, may kailangan po ang organizers ng paligsahan. Dito po. Chirutsu, tama na ang kalokohan mo. Chirutsu, may hangganan din ang pagiging pasaway mo. Bitawan mo. Anong nangyayari, Atsi? Bakit ka rin nandito? Kayo nga nandito, bakit ako hindi? Rutsu, nagkakamali ka na naman. Pumasok si Mingyu sa top 10 ng paligsahan. Malaki ang sansa niyang manalo. Kung bakit kayo nandito, wala akong pakialam, pero ako. Nandito rin para kunin ang korona. Gagawin kitang katatawanan. Atsi, huwag na po kayong magsalita ng galit. Ang tagal-tagal na po ninyong wala sa jewelry design. Gusto niyo pa ring manalo. Wala nga po kayo sa listahan ng top 10. Ano ba yan? Mukhang gusto niyang manalo yun. Wala nga sa top 10, nananaginip pa ang yabang. Totoo naman. Nasa pamilyalo ka pa rin? Gusto mo bang magmukhang katawa-tawa? Saka ka lang masisiyahan, di ba? Alam ko kung sino siya. Siya, yung Nirvana Rebirth. Ano? Rada, nakita ko na ang mga disenyo ni Nirvana Rebirth. Talagang kahanga-hanga. May tsansa talaga siyang makuha ang Best Designer Award. Ang galing. Salamat. Babae, hindi kita hahayaang maagaw ang atensyon sa akin. Excuse me. Bakit umalis? Tungkol sa disenyo ng Nova Naiverse, maami talagang nagustuhan sa mga guro. Medyo mahirap. Guro Rong, tulungan niyo na po ako sa isang beses na ito. Talagang magpapasalamat ako ng husto sa inyo. Gagawin ko ang makakaya ko. Sige, magkita na lang tayo. Maligayang pagdating sa Global Jewelry Competition Finals. Narito ang aming top 10 finalists para ipakita ang kanilang mga likha. Maligayang pagdating sa Global Narito ang aming top 10 finalists para ipakita ang kanilang mga likha. Sila po. Si Rutsu, hindi mo talaga akalain.
na matatalo mo ako, di ba? Hindi kita kailanman itinuring na kalaban. Sapagkat hindi ka karapat-dapat. Ngayon, pasalubong natin ang ating binibining Jiang Mingyu. At sa wakas, ang huling finalist, Nirvana Rebirth, si Ruchu. Nasa akin na ang resulta ng kompetisyon. At ngayon, dumating na ang pinakakaabang-abang na sandali. Ang 2024 Global Jewelry Design Competition. Finals Awards. Ang nagwagi ng Outstanding Award ay sina Hitzia Jiangmu, Shen Yuning, Ji Chenchan, Lu Yicheng Xiayan, at Chu Lang. Bigyan po sila ng pangal. Ngayon, ipapahayag ko ang ikatlong pwesto. Sino kaya ito? Ito ay si Jiang Ying. Binabati kita. Ang best designer ay magmumula sa dalawang ito. Ito ba ay ang matagal ng kilala? Ang bituing umuwi mula sa abroad na si binibining Jiang Mingyu? O ang dark horse ng kompetisyon? Ang may kakaibang disenyo? Nirvana Rebirth? Bago ang resulta, nais kong marinig mula sa inyong dalawa. Ang kahulugan ng inyong mga likha. Sila po. Ang inspirasyon ko, dapat ang babae ay tulad ng perlas. Inilalagay sa palad at inaalagaan ng lalaking mahal niya. Kaya ang pangalan ng alahas ko ay palad. Ang inspirasyon ko ay mula sa buhay. Ang maliliit na brilyanteng ito ay parang mga magagandang bagay. O paghihirap na ating naranasan. Sa huli, ito ay nagiging mga alaala na ating pinagsasama-sama. Ang pinakamahalaga, ang pangunahing brilyante ay kumakatawan sa babae. Magandang ngunit matatag. Hindi kailanman binibigyang kahulugan ng lalaki o anumang bagay. Kaya ang pangalan ng alahas ko ay sarili. Kilalanin ang sarili. Hanapin ang sarili. Maging ang sarili. Napakaganda ng sinabi ni Binibining Si. Kaya, ipinapahayag ko na ang resulta ng kompetisyon. Maganda man ang pagsasalita, una pa rin ako. Ako ang mag-a-announce ng resulta ng kompetisyon. Ang nanalo bilang best designer ng taon ay ang amin. Nirvana Rebirth. Si Rutsu. Pakiabot ang premyo. Impossible, MS Jayang. CJ, Congratulations. Sabi mo sigurado kang mananalo ka. Kuya Chuan, i-announce mo na ang pangalawa para makipag-collaborate kayo. Makakakuha rin ng atensyon ng mga investor. Pangalawa lang yan, hindi katulad ng una. congratulations. Salamat sa suporta mo. Rutsu. Rutsu. Alam ko ang tada. Sa mga nakaraang taon, marami akong nagawang mali. Ikaw ay isang henyo. Kung magtutulungan tayong mag-asawa, magagawa nating gawing world-class ang Lu Group na jewelry design company. Rutsu. Mali ako, Rutsu. May anak tayo, may pamilya tayo. Mahirap ang pinagdaanan natin sa mga nakaraang taon. Kung susuko ka, Dapat magpakita ka ng tamang pag-amin. Waiter. Naalala ko dati. Bakit ang dami mo namang ininom? business meeting, naiintindihan mo ba? Wala kang alam. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Depende sa sincerity mo kung gaano karami ang iinumin. Okay na. Lu Huichuan, mag-asawa na tayo ng matagal. Hindi ka kusang magsusorry sa akin. Maliban na lang kung may iba kang balak. Rutsu.
Ganun ba ang tingin mo sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Mukha kang clone ngayon. Sage, may huling hiling ako. Pumayag ka lang na sumali sa lugro. Papayagan kitang makipag-divorce. Lu Huichuan. Talaga namang may plano ka. Si Rutsu. Pag-isipan mong mabuti. Gusto ko sana magbigay ng respeto sa isa't isa. Pero ngayon, nakakadiri na ang kapal ng mukha mo. Kung hindi ka pupunta sa munisipyo mamayang hapon para sa proseso, i-edit ko ito lahat bilang text message. At ipapadala sa mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho mo. Guguluhin ko ang buhay mo. Bakit ka hindi tumupad sa sinabi mo? Ginawa ko ang lahat. Pero sino ba ang nakakaalam? Na dumating pala si Boss Shen sa venue. Boss Shen, yung misteryosong mayaman sa abroad. Nandito na sa Rongcheng. Hindi ba yun siya? Siya nga si Boss Shen. Totoong totoo. Si Tsirutsu na yan, wala siyang kayang pantayan sa akin. Bakit siya ang napili ni Boss Shen? Hindi pwede, hindi talaga pwede. Kalimutan na to. Hindi pwede yan. Tumupad ako sa sinabi ko, hintayin mo ako. Rutsu. Ang Lu Group ang pinakamagaling na kumpanya. Sa disenyo ng alahas, huwag kang magpadala sa emosyon, pwede kitang pasikatin. Mag-ipon ka na lang ng lakas. Para pasikatin si Jiang Mingyu. Ano ang gagawin ninyo? Hulihin siya. Bitawan niyo ako. Dalhin ninyo siya. Ano ang pinainom ninyo sa akin? Bitawan niyo ako. Kumusta ang pahinga mo kahapon? Mas komportable pa sa bahay. Anak, kailan mo ba pakakasalan si Tsutsu? Kapag pumayag na siya sa akin, Kailangan mong magsikap. Bilisan ninyo, doon. May problema, alis na tayo. Bilisan ninyo. Mingyuy, dumating ka na. Ikaw pala? Pakawalan mo ako, gagantihan kita. Pakawalan ka? Ang ganda-ganda mo. Sayang kung pakakawalan ka. Saan ka pupunta? gustong-gusto mo ba mamatay? Chuchu. Mukhang nilason siya. Tatawag ako ng ambulansya. Mag-ingat ka. Suksu, okay ka lang ba? Suksu, kalmahan mo lang, gagaling ka rin. Okay ka na ba? Salamat. Gising ka na.
Huwag kang umiyak. Natakot talaga ako kanina. Huwag kang matakot, okay na. Ang may problema ay ang iba. Sabi ni Master Rong, nagtagumpay na. Gusto kong makita. Kung matapang pa rin si Chirutsu ngayon. Ang saap. Bitawan mo ako. Bitawan ka? Muntik na akong mapahamak dahil sa'yo. Nakatake na ako ng gamot, siguradong masaya ka hanggang umaga. Pakawalan mo ako, pakiusa. Anong ginagawa ninyo? Kuya Chuan, sagipin mo ako. Kung hindi ka darating, ako ay. Si Chirutsu pala. Si Chirutsu at Rong Senbo ang nagtambal para lokohin ako. Huwag kang makinig sa kanya, siya ang nanulsol sa akin. Jiang Mingyu, huwag mong isipin na hindi ko alam ang totoo sa'yo. Ang mga awards mo, alin ba ang hindi? Dahil sa pagtulog. Dahil hindi ka na umunlad sa ibang bansa kaya ka umuwi. Nagsisinungaling ka. Kuya Chuan, huwag kang makinig sa kanya. Wala akong ginawa. Magpatuloy kayo. Ma'am, okay lang po ba kayo? Wang Ma, bakit ka nasa ospital? Dahil sa matandang yun. Dahil sa dila ng matanda, napalo at napasok sa ospital. Ayaw talaga kundi sabaw ng manok. Ma'am, inumin niyo itong sabaw ng manok. Mas kailangan niyo ito kaysa sa kanya. Salamat. Nung galing ako sa probinsya, kayo po ang nag-ampon sa akin. Huwag kang mag-alala, siguradong kakampi kita, Wang Ma. Ang lakas ng loob mong ibigay sa kanya ang sabaw ng manok ko. Ang lakas ng boses niyo, ang ganda ng pakiramdam niyo. Sa tingin ko, hindi na niyo kailangan uminom ng sabaw ng manok. Mas mabuting ibuhos ko na lang ito sa aso, kaysa ibigay sa putang to. Mag-anak kayo ni Maam, tawag niyo sa kanya puta. Di matandang puta ka rin. Matandang puta. Matanda, talagang, hindi ko po sinasadya na magmura sa inyo. Isang katulong ka lang, nangahas kang mang-api sakin. Pareho kayong lumayas sa pamilya Lu. Si Maam ang may bahay ng pamilya Lu. Wala kayong karapatang mag-utos. Wang Ma, hindi na ako may bahay ng pamilya Lu. Maam, sa wakas nakalaya ka na sa hirap. Totoo ba? Talagang hiniwalayan mo ang anak ko. Buti na lang, Wang. Sumama ka sa babaeng si Chirutsu para magdusa. Umuwi na rin siya sa probinsya para magsaka. Ikaw rin, umuwi ka na at magsaka. Pwe, magsasaka na lang ako. Huwag kang mag-alala, madam. Alagaan kita habang may kinakain ako. Huwag na, Ate Wang. Gusto mo ka bang sumama sa akin? Siyempre naman, Mabuti. Doble ang sahod. Pumunta ka sa amin para alagaan ang mga magulang ko. talaga, ang galing. Dobel ang sahod. Chirutsu, saan mo kukunin ang pambayad sa kanya? Siyempre, sa pera na nakuha ko sa anak mo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko sa anak mo. Mga ilang bilyon lang naman ang nakuha ko. Naku, paano ko kaya gagastusin ito? Sumpa ka, papatayin kita. Niloko mo ang pera ng anak ko, bruha. Subukan mong humakbang pa. May lakas at diskarte. Ako, si Atwang. Aray. Doktor. Doktor. May naghimatay. Narito ang iyong alipin. Tara na. Suksu. Tsutsu, okay ka lang ba? Ruan Zhao, pasok ka. Hay, mahaba pa ang daang tatahakin.
Ang pagiging mahiyain ay tanda ng pag-ibig. Tama ka. May premyo ka. Diyos ng yaman, dapat mo talagang ligawan ang aming binibini. CJ, Oras na para balikan ang Emotional Intelligence Mastery. Presidente Lu, kung hindi pa dumating ang puhunan, mababankrupt tayo. Ayon sa mga investor, nasa Rongcheng ang kanilang investor. Ako. Ako si AI Ruisi, Investment Director ng Investment Foundation. Inaanyayahan ko kayo na makipagkita sa aming boss. Saan? Sa Randy Hospital. Sej. Okay. Ikaw ngayon. Hello, ma. Hui Chuan. Bilisan mo't magiganti ka para sa akin. Ang maliit na babaeng iyon na si Tsirutsu. Nakipagsagwatan sa marami para apihin ako. Randy Hospital ba? Bilisan mo. Segish, pupunta na ako. Sabi ni Director Wang ng Eruisi Foundation, may importanteng project leader na gustong makipagkita sa iyo. sige, ano ang plano mo ngayon? Iniimbitahan kitang sumali sa aming kumpanya, pwede ba? Ang kumpanya nyo, Julongsoan. Hindi ako marunong magluto. Hindi kita pinapaluto. Maghahain. Sa tingin ko, hindi ko rin kaya. Sino nagsabi sa iyong ang kumpanya namin? Ay Julongsoan lang na maliit na restaurant. Aba Tsirutsu, nangahas kang makipagsabwatan sa iba. Paaapihin ang nanay ko. Dati sinabi ng nanay ko na may iba ka ng lalaki sa labas. Hindi ako naniniwala, pala ginawa mo ang lahat para makipaghiwalay sa akin. Kahit na iwanan ang anak, palang makasama ang lalaking ito. Sasabihin ko sa iyo, ang Julongsuan niya. Sa paningin ko ay wala, samantalang ang Lushi Group ko ay nakatanggap na ng suporta mula sa pinakamisteryosong pondo sa buong mundo. Dati hindi siya kasing galing ko, sa hinaharap lalong hindi. Magdudusa ka rin balang araw. Kahit ano pa ang katayuan niya, wala akong pakialam. Dahil ang pakikipaghiwalay sa taong katulad mo ay nakakadiri. Kahit bukas maging presidente ka ng Amerika, hindi ako magsisisi. Sage, ipagmamalaki ko sa inyo ang aking pag-anga. Itingala kayo habang ako'y nasa tuktok. At ang Julongsuan niya ay mawawala na. Luwei Chuan, ang problema natin. Huwag mong idamay ang iba. Anong nangyari? Nasasaktan ka. Ang tapang-tapang mo, diba, Sage? Ngayon ipapaalala ko sa iyo. Kung sino ang hindi dapat guluhin, halika, pumasok kayong lahat. Mga tao, pumasok kayong lahat. Kung lalaki ka, hindi mo hahayaang babae ang humarap para sa'yo. Lalo na ang babaeng mahal mo. Aba, inamin mo rin, mga tropa, saktan niyo siya. Huwag kang lalapit, huwag mo akong galawin, sasabihin ko sa iyo. Akakuha ko lang ng puhunan mula sa Eruisi Foundation. Darating ang boss nila. Kung gagalawin mo ako ngayon, wawakwak ka. Kapag natalo, tatawag ng tulong. Isang walang kwenta ka lang. Ikaw. Ay, Director, dumating ka na rin. Sige, itong walang alam na batang ito. Ayusin mo na, bilisan mo. Itong walang alam na batang ito. Ayusin mo na. May masamang balak siya. Gusto pa niyang sirain ang ating partnership. Si Luwei Chuan, walang utak. Paano mo na-offend ang boss? Natatakot ka na ba? Sasabihin ko sa'yo, alam mo ba ang mangyayari? Kapag na-offend mo ang aming Eruisi, ikaw at ang kumpanya mo, ay tatanggalin sa buong Rongcheng. Kung matatanggal ang kumpanya ko, hindi ko alam. Pero ang kumpanya mo, wala nang dahilan para umiral. Ano? Naloloka ka ba? Ikaw ang baliw, Director Wang. Sinabi niya na tatanggalin niya ako. At ang kumpanya ko. Sabi mo sa taong ito, pasensya na. Baka totoo ang sinasabi niya. Presidente, ang tagal namin naghintay. Anong sinabi mo kanina? Siya ang aming Eruisi, Foundation CE, si Ji Shenyuan. At siya rin ang pandaigdigang higante. At tagapagtatag ng Shen Business Legend. Paano possible yon?
Hindi ba siya lang ang may-ari ng isang maliit na restaurant? Sabihin mo, Boss Lou, may problema. Bigla ang nagbenta. Ang ilang misteryosong shareholder ng Lou shares, kaya bumagsak ang stock price. Mapipilitan tayong mag-delist. Soksu. Pwede bang tanggapin mo ang panliligaw ko? Ingat! Ito pala ang iba pang premyo ng winner sa buhay. Bukod sa pera, mayroon ding tunay na pag-ibig. Tsirutsu. Huwag kang ganyan. Sinabi ko ng bilisan mo. Ayaw mong umalis agad. Ngayon aksidente na ang nangyari. Ang tagal mong naantala. Anong oras na? Kasalanan mo to, nakipagkita na ako sa mga kaklase ko. Kasalanan mo. Maghiwalay na tayo. Bigyan natin ng mainit na palakpakan ang design champion na si Bibi Chi. Woo! Congratulations! Tumawag tayo ng ating Shenyuan, President Shen. Magbigay ng award kay Bibi Chi. Tara na! Soksu. Ang tagal nating hindi nagkita. Nahanap na rin kita.